Patay ang isang Pilipinong mersenaryo sa Russia sa isang sagupaan kontra Ukraine sa Donetsk region. Ayon sa Ukraine, 6 na linggong nakipaglaban ang Pilipinong mandirigma laban sa kanilang puwersa. Kaya't babala ng Ukraine sa mga Pilipino ay huwag muna umanong pumunta sa Russia at baka madali na naman ang illegal recruiter at isabak sila sa gyera. Habang sa patuloy naman na sagupaan sa Colombia ay hinikayat ni El Tigre si Trump na sumali sa kanyang kampanya kontra droga kung saan pinapayagan umano niya ang Amerika na gumamit ng puwersang militar upang mabuwag ang mga rebeldeng grupo. Kaya naman ang Amerika at Israel ay agad na nagpadala ng militar sa Colombia. Habang sa Indo-Pacific naman ay pinapabawasan ni Trump ang malakihang pagsasanay militar ng Amerika at South Korea. Yan ay matapos magpaputok ng missiles ang North Korea. Kaya naman ang mga tanong ngayon ay takot ba ang Amerika sa North Korea? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Mabilisang update lang mga kabayan, unahin natin ang patuloy na bakbakan sa Ukraine kontra Russia kung saan isa na namang Pilipinong mersenaryo sa hanay ng Russia ang tinodas ng Ukraine sa patuloy na sagupaan sa Donetsk region sa border ng Russia at Ukraine. Kinumpirma ng Ukraine ang pagkasawi ng kababayan natin at ayon sa report ng Defense Ministry ng Ukraine, siya ay kinilala na si Jerick Undul. Abril nang dumating si Jerick sa Russia at noong May 3 ay pumirma siya ng kontrata bilang isang mandirigma ng Russia. Sinabi ng Ukraine na 6 na linggo umanong nakipagsagupa si Jerick laban sa kanilang puwersa, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya pinalad. Bukod kay Jerick ay marami din sa kanya mga kasamahan ang tinodas ng Ukraine kabilang ang isang babaeng Colombian. Panawagan naman ng Ukraine sa mga Pilipino na huwag muna umanong pumunta sa Russia para magtrabaho, lalo na kung unang beses pa lamang dahil baka matulad umano sila kay Jerick at iba pang mga Pilipinong nasawi dahil sa illegal na recruitment. Kasunod niyan, ang Ukraine ay naglunsad din ng isang atake sa isang industrial area ng Russia. Sunod-sunod na nagpakawala ng mga bagong upgrade na mga one-way attack drone ang Ukraine habang nagpakawala din ito ng mga Flamingo. Habang hinangaan naman ni Zelensky ang isang commander ng assault company ng 4th 75th Regiment ng Ukrainian Forces ang buwis buhay nitong pag-rescue sa 2 tauhan nito nasugatan. Gumagamit kasi ang Ukraine ng mga remote control cart, isang cart na kinabitan nila ng motor at aparato na magsisilbing tagahakot ng mga sugatang militar. Ngunit ang sinasakyan ng 2 sugatang sundalo ay na-struck kaya gumamit ng pick-up ang commander at mabilisan silang kinuha kahit ang suot lamang niya ay pang-sibilyan. Samantala, lumipat naman tayo sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika mga kabayan kung saan sa isang speech ay pabirong sinabi ni Trump na ang Strait of Hormuz ay magiging pagmamay-ari na ng Amerika kapag natapos umano nito ang Iran. After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Kaya kahapon ay tumugon dyan si General Hatami ng IRGC at sinabing nagbibiro lang umano ang kriminal na Amerika matapos mapagtanto kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa nila at kahit ang pabiro tungkol dito ay isang malaking pagkakamali. Dagdag pa ni Hatami, ang Iran ay mayroon umanong puwersa na pipilay sa Amerika.
Ngayong patapos na ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika ay wala pa ring formal na kasunduan para matapos na ang gulo. Ayon pa kay Araghchi ay hindi umano makikipag-ayos ang Iran sa Amerika. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang operasyon ng Amerika sa paligid ng Iran at sa isang footage ay makikita ang Air Labor class destroyer ng Amerika na naglalayag na akalain mong galing sa ilalim ng dagat na biglang umahon dahil sa kapal ng lumot at kalawang. Habang sa isang footage naman ay ipinakita naman ng US Central Command ang kanilang mga F-35 fighter jets na rumoronda sa itaas ng Strait of Hormuz. At sa update naman sa patuloy na sagupaan sa pagitan ng militar at rebelding drug cartel sa Colombia ay patuloy ang pagtugis ng Colombian forces sa mga rebelde. Sa iba't ibang bahagi ng kagubatan ay narecover ng mga militar ang mga laboratorio na may mga sangkap umanong paggawa ng cocaine. Gumagamit din sila ng mga aso upang matukoy ang mga lihim na taguan ng mga kagamitan ng mga kartel. Ayon sa Pangulo ng Colombia na si El Tigre ay hindi ito titigil hanggat hindi nabubuwag ang mga grupong gumagawa ng droga sa Colombia, habang nanawagan din si El Tigre kay Trump na sumali sa kanyang kampanya kontra droga at malaya umano si Trump na gumamit ng puwersang militar. Kaya naman ang Amerika ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa at agad itong nagpadala ng tuni-tuniladang food packs at medical supply para sa mga mamamayang Colombian na naapektuhan dahil sa malakas na lindol sa kanilang bansa. Habang ang IDF naman ay agad ding nag-deploy ng IDF sa Colombia upang tumulong para sa search and rescue operation sa mga Colombian. Agad namang nagpasalamat si El Tigre sa Amerika at Israel kasabay ang anunsyo nito na kinikilala umano ng Colombia ang sovereign rights ng Israel sa Golan Heights sa Syria na matagal nang hawak ng Israel. Pero dahil sa anunsyong yan ng Colombia, abay nagpantig ang tenga ng Qatar at Saudi Arabia at mariing kinundi na ang anunsyo ng Colombia na pagkilala sa karapatan ng Israel sa Golan. Ang Golan Heights ay totoong pagmamay-ari noon ng Syria, ngunit taong 1967 ay nilabanan ng Syria ang Israel sa pamamagitan ng air-to-air combat, ngunit nilampaso ng Israel ang Syria at pumosisyon ng Israel sa Golan, isang posisyon na pipigil sa Syria sakaling tangkain muli ng Syria na lumusob sa Israel. Ngayon ay nagbanta ang grupong gerilya ng Colombia na ELN, isa sa pinakamatandang grupong gerilya sa Colombia, at sinabi ng isang babaeng komander na si Silvana Guerrero sa Pangulo na hawak pa rin nila ang teritoryo sa ilang rehiyon, kabilang ang mga lugar na malapit sa hangganan ng Ecuador. At kung susubukan umano ng bagong gobyerno na babawi ang kontrol, ay nililinaw ng mga rebelde na patuloy nilang lalabanan ang gobyerno o militar ng Colombia. Samantala, lumipat naman tayo sa ibang balita mga kabayan, kung saan nagpaputok ang North Korea ng isang ballistic missiles nito noong Miyerkules patungo sa South Korea. Ayon sa South Korea at Japanese authorities ay naganap ito ilang araw bago ang malalaking pinagsamang pagsasanay militar ng South Korea at Amerika na matagal nang kinukundina ng North Korea. Kaya naman kaninang umaga, sinabi ni Trump na inatasan niya si Secretary of War Pete Hegseth na bawasan ang malakihang joint military exercise sa South Korea. Ani Trump, batay sa kanyang napakagandang relasyon kay Kim Jong-un ng North Korea, ay hindi siya nasisiyahan sa katotohanang matagal nang pumayag ang Amerika na lumahok sa mga joint military exercise kasama ang South Korea. Mga pagsasanay niya na mas malaki ang nagagastos ng Amerika kaysa
kaysa sa South Korea na nagpapadala rin ng isang sinyalis na lubos na hindi naaangkop. Kaya tanong ng marami ngayon, ay takot ba ang Amerika sa North Korea? Base sa mga malalalim na pagsusuri ay hindi umano takot ang Amerika sa North Korea kundi dahil magkaibigan lamang umano si Trump at Kim Jong-un. Dati nang pumunta si Trump sa North Korea nang imbitahan ito noon ni Kim Jong-un at nang sumiklab naman ang digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika ay hindi sumuporta ang North Korea sa Iran kahit na magkaalyado ang dalawang bansa. Hindi rin ito nagpadala ng mga armas at kahit nang mamatay ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay tuluyang nanahimik ang North Korea at hindi ito naglabas ng mga pagkundina dahil ayon sa mga analyst ay nais pa umano ni Kim Jong-un na muling bumisita si Trump sa North Korea upang muling mag-usap ang dalawa. Napakaliit lamang ng North Korea at ang mga militar nito ay subok ng mahina sa sagupaan. Mayroon ding nuclear weapons ang North Korea, ngunit ang mga lokasyon nito ay matagal na umanong tukoy ng Amerika. Sakali mang gumamit ng nuclear weapons ang North Korea, ay baka isang Minuteman o Trident lang ng Amerika ay burado na sa mapa ang North Korea. At yan muna ang mga updates sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong laging panunood.